Bakit dumadami ang colon cancer sa kabataan? Yan talaga, March 2023. So, nakita nyo, talagang tumataas worldwide. Ito yung colon. Ito yung mga bukol-bukol, polyp. Ayon sa mga pag-aaral, ang colon cancer, number 3, cancer killer siya. Magiging number 1 daw to by 2030 sa mga kabataan. Yan na daw mangungunang cancer. So, bakit tumataas? Yan ang problema nung panahon namin. Pag colon cancer, pang senior yon. Ngayon, bakit 30 years old? Kawawa naman yung kabataan. Bakit? Ang paniwala ng mga experts ay fast food pa rin daw talaga. Processed food, fast food, laging nakaupo, kulang sa exercise. Tingin nila nasisira yung balance ng good bacteria at bad bacteria sa tiyan natin. Bukod dito, tingin din nila itong nagugulo yung human gut flora, yung good bacteria sa tiyan natin, cause din ng autoimmune disease, mga lupus, Crohn's disease, at iba pang mga sakit. Other risk factors bukod sa fast food na mas marami na ngayon, smoking pa rin, alcohol pa rin, lagi ng sedentary, kulang sa exercise. Maganda kasi pa nag-exercise, maganda pag dumi natin. Kung constipated lagi, hindi natin masabi, hindi pa naman proven, pero yung laging constipated, malay natin, baka higher risk din, pero hindi pa napapatunayan. Pwede rin genetic kung may lahi kayo ng cancer. Ano ang sintomas? Pwede pa bago-bago ang pagdumi. Minsan matigas ang dumi, minsan malambot ang dumi, tapos matigas na naman pabago-bago. Ibig sabihin, baka may bukol sa large intestine. Ito, may bukol. Pwede rin numinipis ang dumi. Paglabas, manipis na. Bakit? May bara Kaya paglabas ng dumi, manipis na siya. Okay, narrow stool. Pwede sumasakit yung tiyan o parang mabigat ang tiyan sa may kaliwa at sa ibaba. Yan sa sigmoid yon, pwede rin yon. Pwedeng may dugo sa dumi. Basta may dugo sa dumi, okay, iisipin natin almoranas, baka almoranas lang yan, walang problema. Pero ngayon, kahit 30 years old, may dugo sa dumi, papa-examine na natin sa doktor. Kasi sabi ko nga, pabata ng pabata, sa mga doctors na nanonood din, kahit 30s lang or 20s, dumugo, isipin pa rin, baka colon cancer. Namumutla, okay, anemic, mahina, walang lakas, pwedeng symptom ng colon cancer. Unexplained weight loss, biglang namamayat na lang. Sa Pilipinas, sa ngayon number 3 ang colon cancer. Number 1, breast cancer sa babae. Number 2, lung cancer. Number 3, colon cancer. So, mataas na siya. Number 4, liver cancer. Yan ang top cancers in the Philippines. Ito mga sintomas, pabago-bago, diarrhea, constipation, fatigue, nagka-cramping yung tiyan, parang nagka-cramps. Advanced stage, pag malala na, nagbabara na yung bituka, hindi na makadumi, talagang masakit na. Pero ito, late na to. Ayaw natin umabot sa stage 3, stage 4. Ito, pwede na kumalat sa lymph nodes. Diba? Ano ang risk factor for colon cancer? Dati, age more than 50. Ngayon, hindi na. Kahit 30 years old, pwede na magka-colon cancer. May lahi ng colon cancer, mas mataas ang risk. Matataba, ito talagang kaya natin baguhin. Ito yung nagbago. Very fatty process ito. Bacon, hotdog, ham, steak, alak, sedentary, laging nakahiga, smoking, alcohol, ito, mga processed meat, alcohol, overweight, smoking, yan ang mga risk factors. Low fiber, kulang sa gulay. Gusto natin maraming gulay kakainin. Gano'ng karaming gulay? Mga 2 tasang gulay at 2 tasang prutas everyday. Itansya nyo na lang. Parang 4 servings yun So, pag maraming gulay, parang mga kangkong, ampalaya, nangyayari dyan, parang walis yun very fibrous. Pag nasa bituka natin yon, maraming fiber, tapos uminom ng maraming tubig. Pag kumakain ka ng maraming gulay, kumakain ka ng maraming fiber, kung may fiber supplement ka, kailangan mo maraming tubig. Kasi yung fiber na hindi mo iinuman ng tubig, magbabara yun sa bituka natin. Kailangan maraming tubig para paglabas niya, maganda ang dumi. Parang mapupush
di ba? Para hindi tumigas yung dumi, kailangan basa-basa siya, kailangan may tubig, ano. High fiber, you need water para mailabas. Para tuloy-tuloy, regular ang pagdumi, hindi maiimbak yung tae natin. Siyempre, pag nandun lagi yung, let's say, constipated ka, 3 days ka bago dumumi, o 1 week bago dumumi. So, ang tagal nakaimbak ng dumi sa colon, mamaya maging cancerous, hindi natin masabi. Ang test para malaman kung colon cancer, colonoscopy. May isang instrumento, sinisilip ang puwet. Ayan o, naka-television. So, ito yung colon, ayan o, pinapasok. Pwede nandito yung bukol, pwede nandito yung bukol. Nag-uumpisa ang colon cancer as a polyp. Polyp, parang laman lang siya. Pag nakitang may polyp, pwedeng pre-cancerous na yun, tatanggalin na agad yan. Okay? Kasi yung polyp, pag hinayaan nyo, ay magdasal tayo na wala tayong polyp. Hindi natin alam, may polyp tayo eh. Kung di tayo nagpapatest, di ba? Mahirap naman mag-colonoscopy. So, pag itong polyp hinayaan, after a few months, a few years, magiging colon cancer. Kaya tinatanggal. Pag nag-umpisa ang colon cancer, stage 1 muna. Nandyan lang siya. Kaya lang, pag maliit, walang sintomas pa. Hindi pa, maraming, pag stage 2, mas malaki na siya. Stage 3, kumalat na sa muscle, may konting lymph nodes na yan. Ito yung nangyari dun sa basketball player. Pero naoperahan pa to. Stage 4, kumalat na sa ibang organs. Kumalat sa liver, sa baga, mas mahirap na yon. Ang treatment, tanggalin ng polyp. Pag early stage, opera talaga. Pag may bukol, tanggal agad. Okay? Pag tanggal ng bukol, syempre may kalat pa yun sa kulani, may chemotherapy para patayin yung mga kumalat na cancer cells. Tapos kung merong kalat na sa ibang lugar, hinahabol pa, metastasis measures. So yan po yung mga tips natin, sigarilyo, processed meat, iwas, high fiber foods, huwag basta-basta inom ng antibiotics, mag-exercise. Yan. Ito po, maraming prutas talaga, maraming gulay talaga. Yun talaga kailangan natin. Anong klaseng prutas? Apple, banana, strawberry, orange, pears. Yan ang maganda. Gulay, maganda, lettuce, kangkong, cucumber, broccoli, cabbage, anti-cancer yan. Carrot, cauliflower, celery, okra, and spinach. Sa kangkong pwede. Whole grains, beans, munggo, pwede. Isda, pwede. Manok, pwede. Isda, manok, pwede. Mani, pwede. Ang binabawasan lang, ayon sa mga pag-aaral, ano yung duda nila? Increased risk of colon cancer? Karne, baboy, baka. Sorry to say. Kahit sa prostate, kalaban din natin baka, baboy. Diba? So, processed meat, may hot dog, ham. Hindi naman talaga, I mean, siguro kung paminsan-minsan lang, kung isang slice lang, 2 slice lang. Actually, may video ako sa mga hotdog. Pwede isang slice, dalawang slice. Pero kung dun mo lahat kukunin yung protina mo, medyo high risk eh. Ingat po tayo, ha? Processed meat, alcohol, overweight, yan ang delikado. Ito po, alam niya na, fast food, iwas na sa atin po yan. Swerte-swertihan. Marami namang factors eh. Lahi natin, stress natin, tulog natin, okay? Tapos kung ano yung kinakain natin, dagdag yan. Kung marami tayong risk factors, pwede magkaroon ng cancer. Ito mas maganda kainin. Okay? Sana po nakatulong tong video para lagi tayong mag-iingat. Lalo na ating mga kabataan, bata man o matanda, pwede magkaroon ng colon cancer. Ingat po tayo.